morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y tumayo. And let's greet each other. Ngayon po ay last Sunday ng August and next week po ay September na. So sa mga Pinoy po, kapag tumuntong na ng Burr months, sabihin nun may signal na tayo para mag-start magplano for Christmas. Di magtatagal, mag-celebrate na naman po tayo ng Pasko, tapos di natin mamamalaya na isang taon na naman yung lumipas. Bago po tayo umawit, let's spend a few minutes remembering yung goodness ni God sa atin for the past 8 months. And alalahanin din po natin yung kabutihan niya sa CCBC. Hindi lang nitong taon, pero for the past 65 years. At pasalamatan po natin ng Diyos nating buhay. Sabi po sa James, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father who does not change. Sa mundo po kung saan sobrang bilis magbago ng mga bagay, ng mga tao, ng mga emosyon, how comforting na ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Tapat siya noon, ngayon at magpakailanman, at mabuti siya noon, ngayon at magpakailanman. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Wala sa aking pagmulat, hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kadiliman. Nariyan ka sa gitna ng kaguluhan. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Kailan may di mababago ang kabutihan mo. Kailan may di mababago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di mababago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di
Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko kabutihan ng Diyos. Buong buhay namin, Lord, kayo po ay naging tapat. At ngayon, Lord, we acknowledge and recognize your sovereignty sa amin, sa buhay namin, at sa CCBC. Salamat po kasi alam namin that we're not worshiping in vain because we serve and we worship the one true God. Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Naging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, amin.
ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, O Diyos. Ikaw ang gumawa ng langit, ng lupa, at lahat ng nandito. Lord, ikaw lamang ang karapat-dapat na papurihan. Salamat sa napakaraming biyaya mo. Kaya ngayong umaga, aming aawitin. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin po natin ang Panginoon ngayong umaga. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa'yo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Ang bawat pulo nitong aming bayan ay sa'yo iaalay. Si Jesus ay Hari at Panginoon ng aming buhay. Sambahin ka, O Diyos. 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 Sa West Avenue, Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. paulanin mo ng pagpapala ang Diyos ngayong umaga. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. O Diyos.
sumambat, pasalamatan ka. Iisang puso't iisang layunin. Sa bayang ito, ikaw ay purihin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Ngayon, nagkakaisa upang sumambat, pasalamatan ka. Iisang puso't iisang layunin. Sa bayang ito, ikaw ay purihin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos, O Diyos, O Yes, Lord. Tanggapin niyo po ang aming papuri at pagsamba. Dakila ka, makapangyarihan, tapat at walang katulad. Salamat, Ama. Salamat po. Tayo po ay makakaupo na at patuloy po tayong magpuri sa pamamagitan ng panalangin. Maraming salamat, Laika Reyes, one of our youth leaders, for leading us in prayer. And thank you, Sister May and the worship team, for leading us in worship using our heart language. Palakpakan natin ang Panginoon, and let's appreciate our servants, those who have served us and led us today. Alam po ninyo, maraming vacant seats ngayon, malamang kasi marami sa atin nagbabakasyon. Nasa iba't ibang lugar. Pastor, pauwi na po kami, mga ganyan. Malaman ko, so hindi kayo makakapag-attend ng worship service ngayon sa loob-loob ko. So sabi ko, marami na kinabang nitong long weekend natin. But still, I appreciate many of our volunteers, para silang mga Levites, kesyo bakasyon o hindi, naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. And let's encourage one another with that. So magandang buhay sa inyo, CCBC. At sa inyo na nandito at gayon din those who are joining us online. Isang malugod na araw po na pagbati sa inyo. Alam po ninyo, the last time na before ako mag-start, maggagawa lang po muna ako ng announcement, invitation po para sa atin. Kung naalala ninyo, since July 14, nagkaroon tayo ng congregational meeting at doon natin inapprove yung tinatawag na Haggai Mandate Building Project. Ito po kaya natin pinag-aaralan yung Book of Haggai, and we are seeing God saying, it is now time, gawin na ninyo, itayo nyo na yung gusali. Pastor, ano na nangyayari? Marami po nangyayari actually. Puro nasa background pa lang. Kaya at ngayon, sabi natin, mananawagan muna tayo for a time of consecration. As I remember, I was asking God, Lord, anong gagawin ko? Paanong style ng paghingi ng mga pledges, ng mga contributions, ng mga members? Ang sabi ng Lord, ang kailangan ko muna yung puso nila
deal with their hearts. So we had this 40-day Haggai mandate prayer. Nananalangin tayo for 40 days, praying particularly for CCBC. Marami po sa atin nakibahagi nito. And then the culmination of this will be on August 31 sa darating na Sabado. Dawn prayer po, doon alas 6 ng umaga hanggang alas 7:30 ng umaga, madaling araw po, dito po tayo, face to face. Sa inyo na mga nagjo-join ng Saturday Dawn, alam niyo online yan. Pero this time, face to face. Kalabitin mo, katabi mo, sabihin mo, kapatid, punta tayo. Ayan. So, Saturday Dawn, we are going to culminate our 40-day consecration prayer. And then after that, we are going to work because I will fill this house with this glory. Yan ang ating tema sa araw na ito as we look into Haggai chapter 2 verses 1 to 9. Before I start, last time, ni-raise ko yung question, paano ang Pilipinas nakapagtaguyod ng isang champion sa Olympics, particularly sa larangan ng gymnastics. At mga iba't iba pang mga medalist, hindi po ba? Excited tayo for many years. Many weeks, we are very, very euphoric with athletes like Carlos Yulo. At sabi ko nga, tinitignan ko kung ano yung mga publications tungkol sa kanya, ano ang mga videos tungkol sa kanya. Isang malaking bahagi ng kanyang tagumpay, liban doon sa angkin talento na meron niya, ay yung mga taong nasa paligid niya, yung mga coaches niya, na nakita yung talino niya, naniwala sa kakayanan niya, sinanay siya, sinuportahan siya. Pero paano pa rin talaga makakaabot doon sa ganon, yung tipong podium finish? It's either bronze, silver, or gold. Na andun ka sa mga top elite athletes na sa bilyong-bilyong katao sa buong mundo, aapat, lilima lang kayo na pwedeng umabot sa lugar. Paano nangyari yon sa isang Pilipino? And this really sparked my interest to look into how champions are made. And one of the things na napulot ko at nakita ko, that the gap between being good athlete and being a world-class or even a champion athlete, yung gap na yon, pagdating ka sa level na yon, it's a matter of the mindset na. It has become a battle for the mind. Mag-agree ba kayo sa akin? Halimbawa, itong mga champion tennis players, katulad nila Pete Sampras, na talagang mga top seeders na tennis player, madalas, mga kapatid, yung kanilang estado ng kanilang kaisipan at puso will determine if they're going to hit the championships or not. At nakita rin natin ito sa story ng maraming athlete. Kaya hindi lang ito para kay Carlos Yulo, sa maraming mga atleta. Napansin ba ninyo ang mga boksingero? Kapag ka pumapasok sa ring at finokus yung camera doon sa mga mata nila, ano nakikita ninyo? Mata ng tigre. Yung parang Rocky, Eye of the Tiger. Parang bang, mananalo ko, kayang-kaya ko to. Parang ganun. So talagang doon pa lang sa dugout, kinukondisyon na ng mga coaches ang kanilang kaisipan na mananalo ka, kaya mo ito, tatapusin mo ito, merong panalo mangyayari sa akin. And then, alam po ninyo, last Sunday when I talked about this, one of us told me about one factor pa na nakapagdala sa championship nitong sa pagiging gold medalist nitong si Carlos Yulo. There are coaches around that person. Nakita natin yung mga iba't ibang coach. Pero dala niya sa kanyang entourage going to Paris was this lady. And this is a kind of special coach. Si Lynn Hazel Kalawud. Siya po'y hindi sports coach, but she is
a mind coach. In fact, she's an occupational therapist, she's an athlete for itself, pero yung training niya ay, ang kanyang profession ay tulungan ang mga atleta sa kanilang pag-iisip na ito'y makapag-focus. Natulungan sila na iwaksi muna yung mga negative thoughts na pipigil sa kanila, iwaksi muna yung overthinking at makapag-focus sa kanilang gawain. And one of the things that contributed in as much that these gymnastic game is a solo game, meron po mga taong nasa paligid niya na tumulong sa kanya. Yung teksto po natin ngayon sa Haggai chapter 2, mapapansin po natin dito ang Panginoon ay dealing with Israel. The Lord was dealing with Israel like an occasional therapist. He was dealing with the mindset of the people that will keep them from completing the project that are at hand. Inaalis niya yung mga negative thoughts, negative thinking, at tinutulungan niya silang mag-focus kung ano ang gawain upang matapos nila ito. Buksan natin ating mga Bible sa Haggai chapter 2 verses 1 to 9. Tumindig po tayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Basahin po natin ang bahaging ito reverently. On the 21st day of the 7th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai. Speak to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, to Joshua, son of Jozadak, the high priest, and to the remnant of the people. Ask them, who of you is left who saw this house in its former glory? How does it look to you now? Does it not seem to you like nothing? But now be strong, Zerubbabel, declares the Lord. Be strong, Joshua, son of Jozadak, the high priest. Be strong, all you people of the land, declares the Lord, and work, for I am with you, declares the Lord Almighty. This is what I covenanted with you when you came out of Egypt, and my spirit remains among you. Do not fear. Beautiful words of encouragement from Yahweh. Manalangin po tayo. Kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon. Hinihiling namin ang special ministry ng inyong Espiritu sa aming mga puso at kaisipan sa dakong ito. Hinihiling namin na itaguyod nyo kami na kung paano kami mananalo, Panginoon, sa battle for the mind, sa mga bagay na pumipigil sa amin, natahakin ang inyong daan, ang inyong mission. Yan ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Kayo po'y makaupo na. Meron pong tatlong bahagi ang mensaheng ito, ang verse na ito. Unang-una, God exposed the wrong mindset, the exposure of the wrong mindset. And then the second part is this. There is this exhortation or encouragement of God to the whole nation or remnant of Israel. And then third, there's the enforcement of the covenant promise. So, ang tema natin, work, for I will bring glory to the temple. Magpatuloy kayo. That's the message that God is saying. Go ahead, keep on, carry on. Don't be hindered by what you have in your mind, because I am going to help you finish the temple. And looking at this verse, Haggai is still true to his form. Unang-una, he started with the date of the message. On the 21st day of the 7th month. Sabi natin, masyadong time-conscious itong si Haggai among the prophets. Eksakto yung kanyang petsa. Sa aking estimation, mga September 21, 520 BC, kung kailan nangusap ang Lord sa kanya. And then, he mentioned about the source of the message, the word of the Lord. So itong mensaheng ito, hindi ko po ito inimbento. Galing sa Lord ito. Yan ang sabi ni
propetang Hagay. At dito rin, binanggit ni Hagay, sino ang kanyang mga recipient, sino yung mga nakikinig sa kanya. Yung governor ng Judah, ang pangalan si Zerubbabel, kay Joshua, at sa buong Israel, sa labi ng Israel at the time, mga taong galing sa exile. Ngayon, ano po ang mensahe? And here we will see the first part of the message. There is this exposure of the wrong mindset. Ang tanong nga ni Hagay sa kanila is, who of you is left who saw this house in its former glory? How does it look to you now? Does it not seem to you like nothing? Kumbaga sa Tagalog, okay, taas ang kamay na narito, sino sa inyong buhay 70 years ago? Ayan. Parang sa taga-CCBC, tayo mga nasa CCBC, 65 years old na ang CCBC. Parang nagpataas ng kamay si Hagay. O sino sa inyo narito 65 years ago, 1959, nung itinaguyod ang CCBC? Wala nagtaas ng kamay. Oo, pastor, puro baguhan lang kami rito, relatively. Pero nung araw, meron po. Nung 70 years ago, nung pinalaya sila mula sa Jerusalem, nakita nila, naranasan nila yung glory of the temple. Ngayon, mga matatanda na siguro sila, nakabalik na sila from the exile. Tinanong ni Hagay, sino sa inyo nakakita? And then definitely, nagtaasan sila ng kamay, nagpakilala sila. At ano ang dahilan kung bakit tinanong ni Hagay yung katanungan na yan? Alam po ninyo, itong mga taong ito, yung mga matatanda na iyon, yun po yung nagpakalat ng negative thinking doon sa mga Israelita. Ano yung negative thinking na yon? Ayan. Yung feeling nila, nung makita nila, nagsisimula na yung project, ang feeling nila, may kulang. Parang hindi kasing ganda ito doon sa templo ni Solomon. Ayan. Sabi niya, yung templong ito hindi magiging katulad nung dati. Hindi nyo mararanasan yan. As a result, yung Israel at that generation, para bang, talaga, nanghina ang kanilang puso. Sabi nga doon sa Ezra chapter 3 verse 12, ito yung isang evidence noon. Nung dumating si Ezra, 20 years before Haggai, 18 years before Haggai, sabi doon sa Ezra chapter 3 verse 12, nung nailagay yung pundasyon ng templo, sabi niya, but many of the older priests and Levites and family heads who had seen the former temple wept aloud when they saw the foundation of this temple being laid, while others are shouting with joy. Hati ang grupo. Meron iba umiiyak, hindi tears of joy, kundi tears of disappointment and frustration. Bakit ganyan lang ang magiging itsura ng temple namin, ng aming building? Meron din naman, magalakay, talaga magsisimula na. At napansin siguro yung mga matatanda ang nakakalam. Ano ba yung nakita nila? Ano ba yung kinukumpara nila? Well, let me give you an idea, no? Alam niyo kung magkano ang ginastos doon sa unang temple ng Jerusalem? Doon po sa 2 Chronicles chapter 29 verses 3 to 7, makakakita po tayo ng estimation noon. Unang-una, ang main contributor po ay si David, Haring David. Galing po sa kanyang personal wealth. Magkano po? Gold, 110 tons. Silver, 240 tons. Pastor, gaano ba kabigat yan? 1 tonelada na yan. Tumingin po kayo ng isang kotse dyan sa labas. Yan ang 1 tonelada. Ang bigat. Isipin ninyo, ginto na ganoong kabigat. Si David, yan yung kayamanan niya na ininvest niya sa pagpapatayo ng kanyang templo. At hindi lang yon. Nung sinabi ni David, ito yung kayamanan ko, ito yung investment ko para sa temple na ito, kayong mga mayayaman dito sa Israel,
Yan. Yung mga nobles, dalhin ninyo ang inyong kayamanan. Mag-contribute kayo para sa pagpapatayo ng templo ng Israel. At ito naman po ang naging laman, naging resulta noon. Yung mga ginto, 170.084 tons ang nakolekta. Tapos silver, 345 tons, bronze, 610 tons, and iron, pang rebar siguro to, hindi ko alam, 3,450 tons. Ngayon, Pastor, anong klaseng building project yan? Tignan ninyo Kung tatanungin ninyo, gaano ba kalaki ang gold reserves ng Pilipinas nandun sa Central Bank? Gaano karaming ginto ba ang meron ng Estado ng Pilipinas? Ito po, 145 tons lang ang meron natin. Ito buong bansa na ito ng Pilipinas. So, you could just imagine mga kapatid, yung laki ng investment, hindi lang investment, yung dami ng ginto at pilak na ibinuhos doon sa templo. In fact, mga kapatid, noong AD 70, nung nasira ang pangalawang templo, yung templo ni Herodes, sabi nung isang journalist, ang pangalan niya si Josephus, nung nasusunog yung temple, natunaw daw ang ginto at nagkaroon ng maliliit na sapa na ginto na dumaloy mula sa taas ng sayon pababa. Ganong karaming ginto ang ginamit. But at this time, nung panahon ni Hagay, dahil nga niransak ang Israel 70 years ago, naransak na rin ang marami sa mga kayamanan at ginto na yan. Pinagsisira yung templo. Kaya sinisira yung templo para makuha yung ginto na pinampalitada siguro, inlaid with gold yung templo. So sinira yon, pinagnanakaw. At nung nagsimula na yung paglagay ng pundasyon, natuwa ang mga batang Israel, pero mga matatanda, umiyak sila. Ay, ganyan na lang magiging itsura. Alam po ninyo, nung pinatayo nila ito, bagamat binigyan sila ng laya ni King Cyrus na pumunta at bumalik, ipatayo yung gusali, binigyan sila ng mga resources, pero hindi matatapatan yung investment at resources na binigay ni Haring David at ng mga Israelites at that time. Gasino lang. Kaya kahit hindi pa natatayo, nakikita na ng mga tatanda, ito lang ang magiging hitsura. Ito lang, wag na lang. Na-discourage sila. Kaya po sila huminto. Kaya po sila huminto sa kanilang pag-construct. At no wonder, disappointed at discouraged sila. Mukhang meron silang legitimate claim for discouragement to move on. If it is not the same glorious temple as Solomon's temple, wag na lang. Wag na lang. Alam po ninyo, itong ating building project, marami tayong mga plano na lumabas dati. Dati may 29 million, tapos nagkaroon ng 250 million project, tapos dumating, naging 500 million. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Ngayon, we settled down for a modest amount of a 100 million peso project. Pero some of us may say, ang liit naman, parang walang faith. So malamang ganun din sinasabi ng mga matatanda na ito. Ano ba namang klaseng templo yan? Hindi matatapatan sa kalingkingan ng templo na nakita namin noon. And you know what? The impact of that statement na discourage ang Israel. Hindi sila kumilos. At anong naging response ng Panginoon sa ganito? And this is the exhortation now of the Lord. Sabi niya, now be strong, Zerubbabel, declares the Lord. Be strong, Joshua, son of Josadak, the high priest. Be strong, all you people of the land.
First, it's an exhortation to be strong. Maging matibay, malakas kayo. Maging matibay kayo sa Panginoon. Be strong 3 times. Be strong, be strong, be strong. It is a command for God's people to steel themselves. Tibayan ang kanilang loob. Lakasan ninyo ang inyong loob. Maaring wala na kayong kayamanan katulad ng kayamanan ni Haring David, kayamanan na mayayamang Israelites at the time. Kayo'y mga galing pa lang sa abroad at wala masyadong dalang kayamanan. Ang meron nyo lang ay kung ano yung makukuha ninyo sa paligid at yan ang pantayon nyo ng temple. Sabi ng Panginoon, palakasin ninyo ang inyong loob. Just move on. Just keep on. Just work. Do the mission that I have called you to do. Everyone must be convinced that the task has to be done. Be strong. Alam po ninyo mga kapatid, importante itong command ng Panginoon para sa atin. Oo nga, we may not have riches. Oo nga, marami sa atin retired na. Oo nga, marami sa atin mga estudyante lang. Pero sinasabi ng Panginoon, let us be convinced. If this is what the Lord says, if this is what the Lord wants us to do, lakasan natin ang ating loob. Yun sinasabi ng Panginoon. Alam niyo, hindi lang to totoo. Maliit itong building project na ito in terms, there's bigger thing that God is asking us to do as a church. Alam niyo yung motto natin, we are in the heart of the nation, with the nations at heart. For a long time, ang ating pangitain ay ang nations, ang iba't ibang lahi at tao sa buong mundo na sila po ay makakarinig ng Ebanghelyo. At sila po rin ay magkakaroon ng pagkakataon na maggawa ng desisyon para kay Jesucristo. Make a decision for Christ Jesus. So, yun po ang ating pangitain. And you know what? Sa ating sarili lang, hindi natin kaya ito. Ano ito, pastor, retired na ako. Ano to, pastor, hindi naman ako masyadong magaling. Ano, pastor, hindi naman ako nakakapag-travel. Ang sabi ng Panginoon, be strong. Patibayan ninyo inyong loob. Believe in that message, in that challenge na ibinibigay sa inyo. Saluubin ninyo ito, ilagay ninyo ito sa inyong sarili. At bakit? Ano ang mangyayari? And liban pa dito, you know, there's this exhortation, paalala, encouragement to remain in that, to remember the covenant. This sabi dito sa verse 5, this is what I covenanted with you when I came out of Egypt, and my spirit remains among you. Do not fear, sabi ng Panginoon. Now, again, this is about God's presence with His people. They were reminded of the Exodus. Mga alipin po sila noong araw. They were nobody when they left. Sabi niya, tandaan ninyo kung sino kayo noon, nung niligtas ko kayo. Wala rin naman kayo eh. Mga alipin lang naman kayo eh. When I saved you out of Egypt, I treated you and made you a royal priesthood. Ginawa ko kayong mga saserdote na mga hari na mga hari. That is what you are to me. Alam niyo kasi at the time siguro pumapasok sa isipan ng mga Israelites, mga exile lang kami, wala naman kami. Sino ba kami na magtatayo ng magarang templo? At sabi ng Panginoon, tandaan ninyo yung covenant ko sa inyo. Nariyan ako, kasama ninyo, because of my presence, you were turned from slaves into royal priests. So ano yung lesson na makukuha natin dito? Ito po mga kapatid, listen to this carefully. The glory of the temple does not lay on the value of the materials placed on it, but it lays on who owns the temple. Ang halaga po ng templo, ng gusali, ay hindi po
doon sa materyales na ginamit kung hindi kung sino nagmamayari nito. At yun po ang Panginoon. Oo nga, nung ang Israel ay nandun sila sa wilderness, nandun sila sa desyerto, paikot-ikot, ano ba yung pinaka-templo nila? Yung tabernacle, tent lang yun eh. But what made that tent special? It's the presence of the Lord. It is not the gold, it's not the silver, it is not the amazing artifacts there. It is the presence of the Lord. The glory of the people of God does not lay in the innate value of the people. If they are beautiful, if they are wealthy, if they are admired and respected in society, no, hindi po doon nakasalalay kung ano po ang halaga natin as CCBC. Hindi po nakasalalay kung merong mga makapangyarihan, magaganda, mga sikat, artistahin. Alam ko maraming artistahin na itsura dito. Tumingin kayo sa paligid. Pero hindi po doon nakasalalay ang value ng CCBC. Nakasalalay ang value ng CCBC sa presensya ng Panginoon sa ating buhay. Kung sino ka, kung sino tayo, dahil narito si Kristo sa ating buhay. Yaan po ang halaga natin. Yaan po kung sino tayo. So, wag po kayong mahihiya kung hindi po ito, yung mga gusali natin, hindi po katulad ng gusali ng ibang simbahan na ang gagara, ang kukulay, meron asul, meron dilaw, meron pula, tapos yung mga tore nila patusok, parang mga spaceship, ang gaganda at hindi ka basta-basta makakapasok doon. Alam niyo mga kapatid, oo nga, ang gara ng building nila, pero may Kristo ba doon? Hindi naman nila kinikilala si Kristo bilang Diyos. So the value, mga kapatid, ng isang gusali, ng isang templo, ng isang kilusan, ay ano? Yung presensya ng Diyos sa buhay natin. Alam nyo, ganun din dito, i-apply rin po natin sa ating personal life. Dumarating rin po kasi tayo sa punto ng pakiramdam natin pagkatapos ng ating makapangyarihang karera doon sa gobyerno siguro o doon sa ating negosyo, ginagalang ka, tinatawagan ka, itinataas ka lagi ng mga tao, parang napaka-importante lagi ang trato sa iyo. Nang nag-retire ka, parang baliwala, hindi ka na pinapansin. Tapos ang feeling mo ay, ba't hindi na ako ginagalang? Lumiliit na ang tingin mo sa iyong sarili. Kasi hindi ka na tinatawagan, parang hindi ka na kailangan ng mga taong nasa paligid mo dati. Dati ang daming umaali-aligid sa iyo, ngayon hindi ka na pinapansin. Alam mo mga kapatid, this should bring us to a realization kung ano ang tunay na halaga ng pagkatao natin. Hindi po sa karera nakabatay ang ating halaga. Hindi po sa iyong kayamanan nakabatay yung kahalagaan. Hindi po sa iyong kasikatan nakabatay ang iyong halaga. Alam mo kung saan dapat natin binabatay ito? Kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Ano ang pagtingin ng Diyos sa atin? Yan ang halaga natin. Maaring ikaw ay isang taong minamaliit ka ng iyong nasa paligid. Para ang tingin sa iyo, laging ordinaryo ka lang, laging utusan ka lang, laging nandun ka sa baba. Ang baba lang ng tingin sa iyo. I'm not sure. Siguro dahil sa ginawa mo in the past, dahil meron kang pinanggalingan na hindi ka aya-aya sa kanila. Kung nasa ibang bansa ka, kung minsan yung kulay lang ng balat mo, ang baba na ng tingin nila sa iyo. But you know what? Huwag kang magpapadala sa pagtingin ng iba. Tingnan natin ang ating halaga sa pamagitan ng pagtingin ng Diyos sa ating buhay. So, being strong is not being ashamed of who we are and what Christ wants us to do. We are not ashamed of Christ. We are not ashamed of bringing the name of Christ. We are not ashamed of our relationship with Christ. At ito'y nilinaw pa ng Diyos sa kanyang enforcement of the covenant. Ang sabi rito sa passage na to from verse 6, this is what the Lord Almighty says,
in a little while, I will once more shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. I will shake all nations, and what is desired by all nations will come, and I will fill the house with glory. Alam niyo, sinasabi ng Lord, dahil ako ay nasa piling ninyo, because of my presence with you, because of my commitment with you, this is what I promise to do for you. I will shake up the nations. I will shake up the nations. Alam niyo yung Pinoy version nito, ang ganda ng pagkatagalog. Yuyugyugin ko ang lahat ng bansa at ang langit at ang lupa. I'm going to shake them up. Alam niyo yung larawan na pumapasok dito, yung parang niyuyugyug ninyo yung puno para malaglag yung bunga. Niluyugyug niyo yung tao para malaglag yung mga barya-barya niya. In essence, the Lord is saying, God will use the wealth of the nations. Hindi lang galing sa inyo, the wealth. Dahil akin yan, and I'm going to bring it to you. Alam niyo, nung ako'y nandun sa Fairview Christian Fellowship, meron kaming tinatayo noon na school. Graduate doon si May at saka si Mark Pangirigan. The time, 1990s, sabi namin, we start up, we are putting up the building, at bitin na bitin yung pera. We really do not know kung saan manggagaling. Parang saturated na yung contribution ng mga members. But there's one thing na ginawa ng Panginoon that really shook us as He shake the nations. Ano yun? Doon sa church, biglang may dumadalo na 2 lalaki. Later on, nalaman ko na mag-asawang lalaki pala sila. Alam niyo nung mga panahon na yon, talagang lahat kami doon sa church sa katasang kilay. Baba mo ang kilay ko, parang ganyan. Kayo? Para bang di namin alam, very uncomfortable kami. Parang ganyan, na gay couple sila, in other words. And, you know, they just wanted to have a religion para sa anak nila. And I learned na yung anak pala nila enrolled sa school. And this gay couple, nag-volunteer pa. Pastor, napaka-bare naman ng inyong stage. Kaming bahala sa flowers. E di ano, sabihin ko, sige, go ahead. So nagbibigay ng flowers, de-decorate. But it was a very uncomfortable thing na nangyari sa amin. And then, alam ko, randam nila na hindi sila welcome doon sa aming kapilya. Minamata sila. And then at the same time, sa worship service na ganito, doon rin namin nako-communicate. Kailangan namin ng pera. Could you pray for money so that we'll be able to complete the building? And this is what happened. One of that gay person lumapit sa akin, Pastor, something happened with our prayers. Ano yun? Yung nanay ko nasa Amerika, caregiver po siya ng isang matandang mayaman na Hudyo, a Jew. And yung client niya was so pleased with her, sinabi niya, malapit na akong mamatay. Randam ko na ang mamamatay na ako. I'm so pleased with your service with me. I want to add you into my last will and testament. Name an institution or an organization that you want to donate to in my name. Ibibigay ko sa yun doon on your behalf. So tumawag siya sa kanya, anak, ano ba mga pwedeng pag-donatean dyan? And that day na tumawag siya, sabi ng anak niya,
doon po sa sinisimbahan namin, may building program. Kulang pa raw yung pera. And then, to make the long story short, namatay na yung Hudyo, na ilabas lahat yung kayamanan niya, and part of that wealth was used to complete the building ng Covenant of Grace. God works in mysterious ways, mga kapatid. And the thing, sabi ko yung shake-up na ginawa niya, hindi lang sinake up doon, somewhere in New York. From a person who does not believe in Jesus Christ, a Jew, channeling it to a gay couple na kung saan doon sa church minamata namin. And we really felt so uncomfortable. So this is the point wherein God is shaking us up as well. Ano ba kayo? Hindi naman ganyan ang tingin ko sa inyo. Pare-pareho lang kayong makasalanan. Makasalanan yon, makasalanan din kayo. And just look at yourselves as forgiven. And there, we have learned our lesson from the Lord. That great shake-up, sanya, I am sovereign, mga kapatid. My presence alone will bring glory. Pero hindi ko kayo titipirin. I know you don't have money, sinasabi ng Lord, but I'm going to use the wealth of the nations to help you out in achieving your mission. And there's another phrase rin na ginamit dito ng Panginoon. And what is the desired by all nations will come. Medyo mabigat itong statement na ito. Ano ba yung desire of all nations will come? It speaks about, ano ba yung gusto ng mga bansa? Ang gusto ng mga bansa, kapayapaan, prosperity, maging powerful sila. Yun usually gusto ng mga bansa eh. So ano itong hinahangad ng bansa na ito? Well, there's two ways on interpreting it. First, yung materialistic prosperity. Materialistic prosperity, desire of all nations na maging mayaman sila, powerful. Yung kapag narinig yung pangalan ng bansa nila, sila'y wow, gusto ko mamasyal doon. Para sa mga Pinoy, pag narinig Korea, sama ko, pasyal ako doon. Japan, sama ko, pasyal ako doon. Manila, dalawang isip lang kung magmamasyal ako sa Maynila. Yung ganoong klaseng pag-iisip. Tapos, it also, another aspect of this is that it's a messianic promise din, pointing to the second coming of the person of Christ. And what Haggai is saying, huwag kayong mag-alala. There will come a time, something greater will even happen, that the desired of all nations, the Messiah, the King of Kings, will rule the nations. And there is this mashup of the two promises na ito. That material prosperity, blessings that can only be brought about by the work of the Messiah Jesus. Alam niyo, naalala ko yung story of the feeding of the 5,000. So, God is saying this to the Israelites to tell them, do not stop working. Do not stop building. Do not stop contributing. Parang ganito ito eh. One time, when Jesus was teaching, merong 5,000 men na sumunod sa kanya, nakikinig sa pagtuturo niya. Men lang yung binilang, kaya may 5,000 women and perhaps a few thousand children. Napakalaking crowd. Nandun lang sila sa ilang. And then Jesus used that moment to challenge the faith of His disciples. Sabi niya sa mga lagad niya, inipon niya sila, sabi niya, you feed them. Pakainin niyo sila. Nag-object yung mga disciples, Lord, paano namin gagawin? Wala kaming pera. Sabi naman ng isa, walang mabibilhan ng tinapay dito, walang Jollibee, at kung meron man, kukulangin yon para sa libo-libo. Parang ganoon. Walang panaderia rito. There's nothing. And then one of them, nakakita ng bata na may dalang baon, isda at tinapay.
Hiningi, aywan ko kung paano niya nakuha ito. Inagaw ba? Hiningi? Or what? Or baka kinumbinsi, do you want me to give this to the Lord? At dinala ng mga alagad nitong baon ng bata ng tinapay at isda. And we know the story. When it reached the hands of Jesus, He lifted it up in thanksgiving. Ano nangyari? 5,000 men, 5,000 women, and thousands of children were fed. And there were even extra 12 baskets full of food na natira. That is how it is, mga kapatid. Huwag mong maliitin yung maliit mong kayamanan when it reaches the hands of Jesus. He is going to multiply it. We don't know how, He's going to multiply it. Kaya mga kapatid, you may think, paano itong Hagay Monday project na ito? Kaunti lang ang mako-contribute ko. I'm willing to contribute. Pero paano? It's like patak sa buong, it's like a drop in the bucket. It's like throwing a pail of water in Manila Bay. Anong mangyayari dito? But we let it be in the hands of Jesus. And He's going to make it work. Kaya sinasabi ng Panginoon, you just continue. You just continue working. Huwag kayong magpapadala doon sa mga negative thoughts. So the greater glory of the temple is this, when God's purposes is achieved through the temple by the Messiah. So let us trust together how God is going to provide. Magpatuloy tayong gumawa. Ang sabi nga ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 5, you also like living stones are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Ikaw, tayong lahat, ako, ano ba itong mga stones na ito? Alam niyo mga kapatid, ang isang bato, wala pong value yan. Ang sabi ng Biblia, ikaw ay parang bato na yan. Oo nga, kung titignan mo, by yourself, wala kang value. Pero sabi ng Biblia, tayo'y pinagtitipon ng Panginoon. And He is using us. He chose us. He puts us in the right place. Why? Because He is building a spiritual house. And that is where you will see your value, my value, and the value of every one of us. Kaya kung tayo pong lahat nakasuko sa Panginoon, sumusunod sa Kanyang kalooban, hinahayaan natin siya na muldahan tayo, doon po natin makikita ang gloria ng Kanyang presensya sa atin, mga kapatid. Kaya mga kapatid, malinaw po sa atin na nasa presensya po ng Panginoon, it is by the presence of the powerful Messiah that will bring glory to the temple. So, when we give for the Hagay mandate, when we bring our tithes to the Lord, when we bring our mission faith promise offering to the Lord, huwag mong maliitin yan. Bring it with confidence. Bring it to the Lord with all your heart. At trust the Lord's presence to touch it and to multiply it. It is the Lord that brings glory to the temple. Tandaan po natin yan. Sabihin mo sa katabi mo, it is the Lord who brings glory to the temple. Ayan. That is why work, mga kapatid. Magpatuloy ka. Magpatuloy tayo. Manalangin tayo. Let's come to the Lord in prayer. Our Father God, salamat po sa hamon na nagmula sa aklat ni Propetang Hagay. Hinihiling namin ang patuloy ninyong pagpala sa aming puso, sa aming pagnilay-nilay mula sa inyong salita,
na nawa ang mensaheng ito ni Hagay ay tunay na tumimo sa aming puso. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mamuhay na umaasa sa inyong biyaya, na kayo nga po ang tunay na magbibigay ng luwalhati sa piling ng inyong mga anak. Yan namin dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Jesus, oh glorious, create in us a temple, call us living stones where you're enthroned. As you rose from death in power, so rise within our worship, rise upon our praise, and let the hand that saw you raised clothe us in your glory, draw us by your grace. Oh, the glory of your presence. We, your temple, give you reverence. Come and rise to your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. As your presence now fills this Come and rise to your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. As your presence now fills this Looking for a venue to serve God and be more engaged with the community? Listen up to our Kingdom Opportunities. Hey youth! Kita-kita tayo later at 11:30 a.m. sa Upper Room sa pagpapatuloy ng ating series on faith and justice. We will end by discovering together the answers to the question, how do we live a just life in an unjust world? To all young adults, this afternoon na ang ating worship and prayer night. Join us at 4 p.m. dito sa Worship Hall and be ready to realign our priorities, abide in His presence, give thanks for what He has done, and offer our plans and desires to Him. See you there. All music and tech worship ministers are invited on August 26 at 10 a.m. for a time of fellowship. Let's have fun and celebrate the recent anniversary production together. See you here at the main hall. We are holding a special Saturday dawn prayer to celebrate the Haggai Mandate 40-day consecration on August 31, Saturday at 6 a.m. to 7:30 a.m. This prayer event is on-site, so see you here at the main hall. The Set Free Retreat is moved to September 13 and 14.
This program will help you uncover the enemy's strongholds upon your family and help free you from them by the power of Jesus. Just contact Sister Jot Velasquez and register now with your family and friends for only 300 pesos. Sa September 15, all Connect Life Group and Life Community leaders are invited to join the Shepherd's Convergence from 12 to 3 p.m. Mark your calendars. Lastly, membership and baptismal classes are conducted every first and second Sundays of the month for those who are looking for a church to be a home where they can grow in the Lord and be used by Him. For those wanting to join, please contact Brother Daryl Nahos. Truly, there is joy when we become one in glorifying God by making disciples who make disciples through proclaiming Christ and loving our neighbors in the heart of the nation with the nations at heart. So come and join the CCBC family in serving God, only all for Jesus. So stand up and let us pray. Father, kami po ay tunay nagpapasalamat na narito kayo sa piling namin. At salamat sa inyong salita, sa tamis na binudulot nito sa aming kaluluwa. At nawa, Panginoon, kami puspusan ninyo ng inyong banal na Espiritu sa aming paghayo sa sarili-sariling tahanan, sa sarili-sariling gawain, sa sarili-sariling inyong pagkatawag kung saan kami, Panginoon, kami hinahatid. At nawa kayo'y tunay na mabigyan lugod sa lahat ng pagkakataon. And now to Him who is able to do immeasurably more than we ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen and amen. Build your kingdom here, let the darkness fear. Show your mighty hand, heal our streets and land. Set your church on fire, win this nation back. Change the atmosphere, build your kingdom here, we pray. Hallelujah. Magandang umaga po sa kanilang lahat. God bless you.